daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Elvingan. Dark Alas Kababalaghan Fiction Horror Love Story Alfo Karina Part 2. Ang nakaraan. Lumabas siya at pumanawag ng bahay. Nakita niya ang napakagandang dilag na nakaupo sa malaking batong nasa labas ng kanilang bakuran. Nakatalungko ito at tila ba natutulog. Tinapik niya ito sa balikat upang gisingin. Tinanong rin niya ito kung bakit gabi na ay naroon pa ito. Nagmulat naman ang babae ng mga mata at tumitig ito sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata nito. Mababakas ang tuwa roon bago ito mabilis na tumayo at niyakap ng mahigpit si Alfie. Sa pagpapatuloy, Alfonso, buti nagbalik ka. Matagal na kitang hinihintay. sambit ng magandang dalaga habang ang binata ay nagulat sa ginawang pagyakap ng babae. Saglit miss, hindi ako si Alfonso at di kita kilala. Marahang kumawala si Alfie sa pagkakayakap ng babae. Bumitaw naman ito bago muling tumitig sa mukha niya. Namumugto ang mga mata na tila ba nangungusap habang marahang hinaplos ang magandang mukha. Pumunta ka lang ng Manila, nakalimutan mo na ako, Alfonso. Nasaan ang iyong mga pangako? Ako si Karina, ang iyong nobya. Sambit ng dalaga. Teka miss, hindi ako si Alfonso. Isa pa'y ngayon lang kita nakita, kaya imposibleng maging nobya kita. Napapailing na sambit ng lalaki. Iniisip niyang lasing lamang ang babae at siya ang napagdiskitahan. Humagulgol ang dalaga na labis ikinataranta ni Alfie. Nakalimutan mo na ako, Alfonso. Puno ng pait na sumbat ng dalaga. Hindi napigilang haplusin ni Alfie ang mahabang buhok ng babae. Biglang may alaalang pumasok sa kanyang isipan. Pakiwari ba'y ginagawa na niya ito noon? Isa pa'y pamilyar sa kanya ang babae ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Miss, umuwi ka na. Baka may mangyari pang masama sa'yo dito. Wika ng binata. Marahang umatras ang babae. Baka sa mukha nito ang sakit at pagkabigo. Napagtuunan niya ng pansin ang itsura nito. Maputla ang balat at mapupulang mga labi. Mahaba ang unat nitong buhok na dumadagdag sa kagandahang taglay nito sa tuwing tangayin ng hangin. Unti-unti ay tila nag-iiba ang kapaligiran ni Alfie. Nalilitong iginala niya ang paningin sa paligid. Ang bahay ay tila ba naging bago sa kanyang paningin. Tila ba tinangay siya sa ibang dimension. Karina! Lumingon siya nang marinig ang pagtawag. Nakita niya ang isang lalaki at nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong malaki ang pagkakawig nila nito. Alfonso! Boses iyon ni Karina. Nalilitong nakamasid lang si Alfie sa mga nakikita. Tinakbo ni Alfonso si Karina at bigla silang nagyakap na tila sabik sa isa't isa. Unti-unting naglapit ang mga muka at saksi ang maliwanag na buwan sa pagtatagpo ng kanilang mga labi. Patawad, mahal. Dahil ngayon lamang ako nakauwi. Tutok ako sa pag-aaral upang sa susunod na taon ay meron na akong may pagmamalaki sa iyo. Paliwanag ni Alfonso. Pangako, mahal ko. Talaga akong maghihintay sa iyo. Wika ng babae. Pangako, Karina. Kapag nakapagtapos na ako sa aking pag-aaral,
babalikan kita upang paksalan. Niyakap niya ang dalaga na gumanti rin ng mahigpit na pagyakap. Sa susunod na buwan, magtatapos na ako. Magkita tayo rito sa aking pag-uwi. Isang pangako na hindi binitawan ni Karina. Tiwala siya sa nobyo na tutuparin nito ang pangako na magsasama na sila sa muli nitong pagbabalik. Sa kabilang dakoy, lumabas ng kwarto si Mang Isyong upang magbanyo. Napansin ng matandang nakabukas ang pintuan. Kinabahan siya dahil baka sila'y napasok ng masamang loob. Lumapit siya roon upang isara sana, ngunit natanaw niya si Alfie sa labas ng kanilang bakuran. Nakita niyang bumagsak ito kaya nagmadali siyang pumanawag upang saklolohan ang binata. Nang magkamalay ay nasa kwarto na si Alfie. Nakatanghod ang nag-aalalang mukha ng maglolo sa kanya. "Karina!" Bumalikwas ng bangon ang binata at lumingon sa paligid. Kinilabutan naman ang maglolo sa sinambit niyang pangalan. "Mang Isyong, si Karina! Nandito pa ba siya?" Sunod-sunod na tanong ni Alfie sa katiwala. Alfie, ang Karina bang hinahanap mo ay ang babaeng nakita mo sa harap ng ating bakuran? Tanong ni Mang Isyong. "Opo, Mang Isyong. Kilala niyo ba siya?" Kunot noong sambit ng binata. Kilala ko siya, Alfie. Hayaan mo bukas, sasamahan kita sa kanya. Ngunit ngayon ay magpahinga ka na muna. Makahulugang sambit ng matanda. Sabay na lumabas ang maglolo at ipininid ang pinto. Kinabukasan ay sinamahan ni Mang Isyong si Alfie kay Karina. Pumasok sila sa kakahuyan, ngunit hindi naman madawag. May mga mangilan-ngilang mga bulaklak sa paligid. Tila ba isang eco park ang pinasok nila. Lalong nalito ang binata nang huminto sila sa isang nicho. Alfie, siya si Karina. Nanlaki ang mga mata ni Alfie. Kinilabutan ito at nagimbal sa revelasyong sinabi ng matanda. Agad niyang natapunan ng tingin ang pangalang Karina Apasible na nakaukit sa lapida nito. "Imposible, Mang Isyong. Niyakap niya ako kagabi at ramdam kong buhay na buhay siya." Nangingilabot na sambit ng binata. Naupo ang matanda sa upuang yari sa bato na malapit sa himlayan ni Karina bago isinalaysay ang lahat. Si Mang Isyong ang saksi sa pag-ibigang Alfonso Acuesa at Karina Apasible. Nakita nito ang wagas na pagmamahalan ng dalawa, ngunit tutol ang mga magulang ni Alfonso sa pag-iibigan ng dalawa. Ipinakasal ang lalaki ng kanyang ama sa isang anak mayaman sa Manila. Gustong tumakas ni Alfonso, ngunit pinagbantaan siyang may mangyayaring masama kay Karina kung hindi siya susunod. Makapangyarihan ang angkan ni Alfonso, lalo na ang ama nito. Alam niyang magagawa nito ang banta sa nobya, kaya pikit matang sumunod na lamang sa kagustuhan ng ama. Napilitan siyang magpakasal sa babaeng hindi naman niya minamahal. Naging miserable ang buhay ni Alfonso. Palagi siyang umiinom ng alak na kahit mga magulang ay hindi siya kayang awatin. Higit na nalulung sa alak ang binata nang malamang ikinasal na rin ang kaisa-isang babaeng inibig. Iginupo ng sakit si Alfonso dahil sa labis na pag-inom ng alak. Buntis na noon ang kanyang may bahay na si Miriam nang bawian ito ng buhay. Ang ipinagbubuntis nito noon ay ang ama ni Alfredo na si Armando Acuesa. Pero bakit walang naikwento si Daddy sa history ng pamilya namin? Pagtatakang tanong ni Alfie at hindi mawari ang nangyayari. Maaaring inilihim na lang iyon at kinalimutan dahil sa iniingatang reputasyon ng inyong pamilya. Malungkot na tugon ni Mang Isyong habang nakatitig sa puntod ni Karina. Si Karina,
ano pong nangyari sa kanya. Pag-uusisa ni Alfie. Muling sinariwa ng matanda ang mga pangyayari. Ayon dito'y hindi tumigil si Karina sa paghihintay kay Alfonso. Inaabot ng hating gabi ang dalaga sa tapat ng lumang bahay. Uuwi lamang ito upang kumain at muling babalik. Gumuho ang mundo ni Karina nang ibinalitang nagpakasal na sa iba ang pinakamamahal na nobyo. Hindi siya naniniwala kaya't araw-gabi siyang naghihintay sa harap ng lumang bahay. Naawa ang mga magulang ni Karina kaya gumawa sila ng paraan upang matigil na ang kahibangang iyon ng dalaga. Ipinakasal siyang pilit sa isang lalaking taga-baryo. Naipakasal man si Karina ngunit hindi pa rin siya tumigil sa paghihintay. Araw at gabi siyang umiiyak sa harap ng lumang bahay. Hinayaan na lamang siya ng lalaking napangasawa dahil alam niyang hindi siya ang laman ng puso't isipan ni Karina. Nagdalang tao ang babae at ng mga anak ay binawian din ito ng buhay. Ngunit bago ito mamatay, nakahingi ito ng tawad sa kanyang asawa. Alam niyang mali siya, ngunit hindi niya mapilit ang sarili na mahalin ang lalaking pilit ipinaasawa sa kanya ng kanyang mga magulang dahil iba ang itinitibok ng puso nito. Simula noon, tuwing bilog ang buwan ay nagpapakita si Karina at muling maghihintay sa pagbabalik ni Alfonso. Buong gabing tumatangis at tinatawag nito ang pangalan ng nobyo. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.